Welcome back mga budingding. Meron tayong repair ngayon, isang Acer. So ang issue ng laptop na to is no power. Kahit na i-charge natin siya, no power pa rin. So ang gagawin natin, buksan natin tong laptop. Pero just to make sure, papakita ko rin sa inyo kung umiilaw ba siya or hindi. Pero siguro kahit hindi na, kasi na-test ko na to eh. Na-test ko na siya na no power talaga. So kahit gamitan natin siya ng bench power supply natin, hindi siya talaga nagpa-power on. So siguro buksan na lang natin kasi para iwas tayo sa mahabang video. Set up muna natin yung camera. So ang model ng laptop na to, check muna natin sa likod. Hindi ako sure sa model ng laptop eh. Tingnan ko dito. N16Q1. So N16 Acer Aspire E5475 series. Tapos yung model niya is N16Q1. So yan. No power tayo pag sinaksak natin tong charger. So press natin yung power button. So walang response. So check natin, buksan na lang natin yung laptop. Kita ba? So ayan. Buksan natin tong laptop. Hindi naman sinabi ng may-ari nito kung ano yung main problem. Basta sabi niya lang, no power. Kamusta po ang inyong araw mga kabutingting? Medyo maulan po ngayon, may bagyo. So dito po sa aming lugar, hindi po masyadong kami sa Nabotas, hindi masyadong nilubog. Pero may part po sa amin na binabaha talaga. Nilulubog lang kami sa labas. Pero dito sa loob hindi pa naman, sa awa ng Diyos.
Hey! Babis! Baba ka nga! Baba! Baba! Yung aking alaga naghuhukay. Baba ka! Baba! So check natin yung kanyang board. Baka may problema tayo sa board. Babis! Baba! May screw pa pala. May screw pa. So, okay. Natanggal natin yung pinaka-cover niya. Then, pwede na tayong mag-testing dito. Parang ang alikabok ng... Parang ang malagkit yung ano. Ang lagkit ng laptop. Okay. Biglang naglobat yung phone ko, so kaya siya namatay. Anyways, tuloy lang natin yung video. Mag-check tayo sa primary reel natin. Check tayo sa mga capacitor. Titingnan natin kung meron tayong
Tingnan muna natin kung buting-ting kung meron tayong makukuhang voltahe. So, check natin. Check tayo kung meron tayong so, walang pumapasok na voltahe. Charger natin. Meron tayong 19 volts pero kuha tayo ng converter. Meron tayong 19. So, try natin itong saksak. So, walang pumapasok. Walang napasok na 19 volts. Tingin nyo. Ano sa tingin nyo? May problema tayo sa charging port? Let's see. Tingnan natin. Natin. Mukhang may problema tayo sa charging port Charging port. So, mukhang charging port problema nito.
Wala. Mukhang may problema nga tayo. Wait, kabuting-ting, hanap ako ng ano. Pause muna natin. Hanap ako ng charging port. So guys, meron tayong nakitang ano, charging port. Try natin kung mabubuhay siya rito. So ito yung kanina. So ito yung ngayon na nakita ko. Try natin kung mabubuhay. Okay, press natin power button. Ay, power button yung ano. Kasi power button, wala. Pero check natin kung meron tayong ano makukuhang voltage. So yun, meron tayong 19 volts sa charging pin. To, oh. Meron tayong 19 volts. Pero ang tanong, ba't ayaw niya mag power? So, check tayo ng tingnan natin kung meron tayong 3 volts and 5 volts. $19 ba meron? Present? Meron. Present yung 19. Yung 3 volts, 5 volts. So wala tayong 3 volts, 5 volts. Wala tayong 3 volts, 5 volts, kabutinting. Dito sa kabila. Meron. Pause lang muna natin yung video, may tumatawag sa akin. So yung power button natin nasa so, check natin kung meron tayong lalabas na 3.3 tsaka 5 volts. Testerin muna natin.
Tingnan natin kung meron tayong makukuha 19 volts. Present 19 volts. So, wala pa rin tayong nakikitang wala tayong 3 volts. Wala tayong 3 volts, 5 volts. Dito. Meron tayong 1.2. Medyo magulo reading nito ah. So wala akong nakukuha 3 tsaka 5. Kabuting-ting. Ito. Pansinin nyo yung reading ng tester natin. So malikot yung galaw niya. Meron siyang yan o. Pero dito sa kabila meron siyang 1 point something. Pero malikot din yung galaw ng ano. Tingnan natin sa ano. So meron naman tayong 19 volts eh. So wala tayong short sa primary rails. Diode mode tayo. Meron tayong 207 ohms dito sa kabilang side. Lipat natin sa monitor yung testing natin para ano. Kitang-kita. Lipat tayo rito. Para kitang-kita sa monitor. Isin ko lang yung camera natin, kabuting-ting. Okay. So, test tayo. Tester ulit tayo.
Tingin tayo rito sa MOSFET. May dalawang MOSFET dito eh. Resistance mode tayo. Meron tayong 1.7 mega ohms sa kabila. Ito mababa. 206 ohms lang to. So tingnan natin. $207 ohms, 206. So dito mukhang may problema tayo dyan. Check pa tayo sa iba. So check natin to. Meron tayong 136 kilo ohms. Tapos ito 114. Okay. $115 kilo ohms. 139 kilo ohms. So ang mababa nating reading na nakukuha is nanggagaling dito. Yan, nanggagaling dito sa side ng MOSFET na yan. So try natin mag-inject ng voltage. Tingnan natin kung meron tayong makikita na ano. Tingnan natin yung mag-inject tayo voltage mga kabutingting para malaman natin kung saan tayo merong problema. Buksan natin yung ano natin, thermal camera. Ang ating third eye. Yung hindi nakikita ng mata ko, ng mata natin. Makikita nito. Set up muna natin to. Yung set up muna natin tong ating ano, mga jumper wire. Okay. So nasa na yun? Ito.
Tingnan natin kung sino yung so mababa pa, taas pa natin. Kulang pa. So, chine-check ko muna sa thermal camera kabuting-ting kung meron akong makikita umiinit dito. Taasan pa natin, masyadong mababa. Yun, merong umiinit dito. So parang umiinit yung CPU niya, kabuting-ting. Pero aside sa CPU, yan. Sige, tatapat natin yung camera doon sa ating thermal cam. Yan. Yan naman tayo titingin. Yan, tingnan nyo po yan ha. So pag nag-inject ako ng voltage dito, ayan ang umiinit sa kanya. At the same time, umiinit din yung CPU. Pero it doesn't mean na CPU yung problema natin kasi meron siyang umiinit na part dito eh. Ito. Ito, itong IC na to. So I'm not sure kung ano to. Taasan pa natin konti. Ayan, kitang-kita na yan. Huling-huli na yan. Nakikita niyo ako kabuting-ting? Tuturo ng kamay ko ha. Ayan o. Dito sa part na to, yung umiinit. Isa pa. Palitan natin ng ano. Ayan, para kitang-kita. So yun o. Ayan o, kitang-kita o. Ayan, yan. Pasensya na, medyo magulo yung kamay ko kasi magkabilang kamay ko ang gamit ko eh. Ayan. Ito. Itong IC na to. So, check natin yung IC na yan. Papakita ko rin sa inyo sa camera. Close muna natin si thermal cam. Yan, papakita ko sa inyo dito sa so yung umiinit sa kanya
is itong IC na to. Yan. 3T2M. Yan. Itong IC na to ang umiinit sa kanya. Tatanggalin ko yan. Titingnan natin kung pag tinanggal ay mataas ang reading natin dito sa MOSFET na to. Sa tawag nito, gate side ng MOSFET na to. Titingnan natin kasi taas ng reading niya. Ay, ang taas, ang baba ng reading niya. Nakakakuha sa kanya ng 200 yata. 186 ohms. Unlike sa kabilang side, dito 1.7 mega ohms. So ibig sabihin yung MOSFET na yon ang nagti-trigger sa kanya bakit mababa ang reading dito sa gate side ng MOSFET na to is itong IC na to. So tatanggalin natin to. Titingnan natin kung tataas yung reading. Sa gate side ng MOSFET na to. Pag tumaas ang reading nito, ibig sabihin, yun ang main problem natin. So tanggalin muna natin.
Nag 0 ohms to mga kabuting-ting oh. Kanina mataas reading nito eh. Nangyari. Pero dito sa side na to, tumaas na reading niya. Ay tumaas, nag-OL na. Ibig sabihin, wala na akong problema dito sa side na to. OL na eh. Pero dito, pinagtataka ko bakit nag-0. So, inject tayo ng voltage dito. Tingnan natin anong nangyari. O, tingnan muna natin yung the rest ng mga MOSFET. Gara. Tingnan natin itong MOSFET na to. Kung nagbago rin reading. 135 kilo ohms. Tapos ito 112 kilo ohms. Good siya. Ito 112 kilo ohms. Okay. 139 kilo ohms. Okay itong apat na MOSFET na nandito. Pero check natin. Just to make sure kung 0.5 diode mode. Ito medyo mababa, 148. Itong side na to 148 din. Wow. Ito 0.5. So itong dalawang na to parehong mababa reading. Pero ito pinagtataka ko bakit bumagsak ang reading niya. Ba't naging shorted. Ayan oh. Tingnan natin yan. Inject tayo ng voltage ulit. Check natin sa thermal camera. Tinanggal ko lang yung IC eh. Naging shorted na yung MOSFET. Samantalang kanina hindi naman. Try natin dito. Check natin ulit sa ating thermal camera kung ano ipapakita niya. Full screen natin. Okay. So, inject tayo voltage sa gate side.
So wala akong nakikita rito na umiinit. Oh, meron umiinit dito. Ano kaya yun? Dito sa side na to. Nasa likod. Check muna natin kung buting-ting ha. Yung likod. Pero dito kaya sa side na to. Ng MOSFET na to. Wait lang, kabuting-ting ha. Tester tayo. So 148, 150. Mataas naman yung drain side niya. Ito. Mataas. So wala tayong problema dito sa MOSFET na to. Welcome back mga buding-ting. So ngayon ang gagawin natin is iti-try natin siyang i-test. So ang ginawa ko kasi rito, hindi ko na siya naipakita sa video. Yung secondary MOSFET niya is hindi nagbabaton ng 19 volts. Pumapalya. So ang ginawa ko para malaman ko kung goods pa siya, tinanggal ko siya. Then gumawa ako ng jumper wire. Iginabit ko. Then nung nilagyan ko siya ng jumper wire, nagkaroon na siya ng 19 volts. Then, right after ng 19 volts, nag-check ako sa bawat inductor, sa mga ganyan. Then, na-found out natin, meron na tayong lumabas na 3 volts and 5 volts. So, meaning, tumakbo na yung mga voltahe sa bawat, bawat pwesto. So, nung nakita ko may 3 volts and 5 volts, nagkaroon na rin siya ng light indicator dyan. Katunayan na may power na. So, ang gagawin na lang natin is iti-test natin kung meron tayong makikitang display. Okay? So, ikakabit ko lang itong charger. Okay? So, try natin. Power on natin yung power button. Power button. Check natin yung lights. Ayun, meron tayong light. Yung kulay blue. Umikot na yung fan. Tingnan natin dito. Ayun, may ilaw na. Meron tayong display. Katunayan na goods na yung ating laptop. So, ayun. Nakuha natin sa tiyaga yung problema ng laptop na to. Akala ko nga, susuko na ako dahil ang tagal ko na siyang ginawa kagabi. So, ito, ngayon, kaninang umaga, tines ko ulit. Then nabuhay na. So ayun mga kabuting-ting, sa mga meron pong mga computer problem or laptop or desktop, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel or mag-message po sa ating Facebook account. Meron po akong Facebook account. Makikita nyo po yun sa ating community tab sa YouTube channel. Then, tuturo ko po sa inyo, pakikita ko sa inyo kung saan nyo makikita yon. Wait lang po. Dito tayo sa... Yan.
So ito po, click nyo lang po yung Nabotas Tech Repair, yan. Makikita nyo rito yung Home, Videos, and Community. Click nyo po yung Community tab. Yan. Pag na-click nyo po yan, meron po kayong makikitang mga link. Ayan po. Click nyo lang yan. Pag click nyo yung Facebook account ko po yan. Then ito naman is Facebook page. Either the two, pwede po kayo mag-message dyan. So yun. After nyo pong maklik yan, kung meron po kayong gusto ipagawa, mag-message lang po kayo sa ating Facebook account. Normally, mas maganda mag-message po kayo sa aking Facebook account para hindi na ako nagpapalipat-lipat ng account. So, kung meron po kayo papagawa, basta along Metro Manila, pwede nyo pong pa-ship yan by Lalamove or Grab. Ngayon, kung province naman, LBC or JNT or any other logistics or courier na pwede nyo pagpadalhan. So, yun lang po mga kabutingting. Ingat-ingat po tayo at medyo maulan po. May bagyo pa rin po tayo sa ating bansa. And please subscribe po sa ating YouTube channel para marami pa po tayong gagawing mga video tutorial or repair. So yun, maraming salamat mga kabutingting. God bless po and bye-bye po sa inyong lahat.